Mag-start tayo sa simple pero powerful. Imagine may Amazon listing ka na okay na yung takbo. May sales ka na, solid yung reviews, at parang everything is going well. Pero what if sabihin ko sa'yo na isang change lang, like yung main image mo, pwedeng magdagdag ng extra 5,000 or even 40,000 sales within a year. Parang ang laki pakinggan pero totoo siya. Lahat yan nakabase sa click-through rate at conversion rate mo. Kunwari, nagbebenta ka ng 10 units per day at $30 each. Kung ma-boost mo yung click-through rate mo kahit 4% lang, kahit hindi mo galawin yung conversion rate, yung maliit na increase na yun, pwedeng maging tens of thousands na dagdag na revenue. So, ang tanong ngayon, bakit hindi mo itetest yung listing mo para masigurado na best version yung nilalabas mo? Ano ba yung split testing? Split testing or A-B testing? Simple lang. Kino-compare mo yung dalawang version ng isang bagay para makita kung alin yung mas effective. Sa Amazon, pwede mong itest yung dalawang main images, dalawang product titles, or even magkaibang bullet points. Mabilis gumalaw yung mga Amazon shoppers. Scroll lang sila ng scroll, scan ng konti, tapos decide agad in 10 seconds. Trabaho mo is mapastop sila. So, paano mo malalaman kung ano yung nagpapaklik sa kanila? I-test mo, hindi hula. Data ang basehan para malaman kung ano talaga yung gumagana. Ngayon, may dalawang main na paraan para mag-run ng split tests. Pwede mong gamitin yung built-in tool ng Amazon na Manage Your Experiments or pwede kang gumamit ng external tool like Helium 10 Audience. Pareho silang may gamit at pag-uusapan natin kung kailan mo sila gagamitin. Option 1, yung Amazon's Manage Your Experiments. Kung may brand registry ka, may access ka na sa feature na to sa Seller Central. Punta ka lang sa Brands tab, tapos click mo yung Manage Your Experiments. From there, pwede mong itest yung mga bagay like main images, product titles, bullet points, A+ content, brand story, at product descriptions. Ganito siya gumagana. Mag-upload ka lang ng dalawang version na gusto mong itest, tapos si Amazon na yung bahalang mag-split ng traffic mo. Yung kalahati ng shoppers may kita yung version A, tapos yung kalahati naman version B. After nun, itatrack ni Amazon yung data, clicks, conversions, units sold, at iba pa. Tapos ipapakita niya kung alin yung mas maganda ang performance. Sobrang dali lang i-setup. Tapos after ng test, pwede mong ipa-auto switch kay Amazon yung winning version. Or ikaw mismo yung mag-decide based sa results. Pero ito yung downside. Habang tumatakbo yung test mo, kalahati ng audience mo nakikita yung version na hindi ganun kaganda yung performance. So pwede mo apektuhan yung launch mo, rankings, at overall sales mo. Lalo na kung bago pa lang yung listing mo. Kaya kung kaka-launch mo pa lang ng product, mas okay na maging maingat ka muna. Option 2. Helium 10 Audience powered by PickFu. Ito naman yung mas safe na option, lalo na kung hindi mo pa nalalaunch yung product mo. Sa Helium 10 Audience, pwede kang gumawa ng polls kung saan real Amazon Prime members yung boboto kung alin yung mas gusto nilang image or title. Mabilis siya, targeted, at hindi mo kailangang i-risk na ipakita agad yung listing mo habang hindi pa siya ready. Gagawa ka lang ng poll with your options. Then maglalagay ka ng simple question like, aling product image ang magpapaklik sa'yo? Tapos within minutes, makakakuha ka na ng feedback. Makikita mo hindi lang kung alin yung nanalo, kundi pati na rin yung bakit yun pinili ng tao at importante yun. Kasi minsan malalaman mo na confusing pala yung image mo or akala ng mga tao dalawang produkto yung nasa photo kahit isa lang talaga. Sa mga bagay na hindi mo agad naiisip, yung mga binibigay sa'yo ng Helium 10 Audience at dun siya nagiging sobrang powerful. Ngayon, para mas maintindihan mo pa, tignan natin yung ilang real-life examples na talagang may impact. Example 1, yung coffin shelf. May seller na nag-test ng dalawang main images para sa coffin shelf. Yung isa, klarong pinapakita yung shelf at yung gift box. Yung isa naman, hindi masyadong clear. Nung tinest niya gamit yung Helium 10 Audience, may mga tao na akala nila yung gift box is isang angle lang yung same shelf. Problem yon. Kasi kung hindi alam ng shoppers na dalawang products yung makukuha nila, hindi mo makikita yung full value. At pwede maka-apekto yun sa click-through at conversion rates mo. So ang ginawa niya, bumalik siya, inayos yung image, tapos tinest ulit. Ngayon, mas klaro na dalawang products yung included. Naiwasan niya yung mistake na mag-launch ng confusing na photo at malamang nakaiwas din siya sa low-performing listing. Example 2, yung egg rack. Mas simple to, pero malaking impact. Dalawang images ng same egg rack. Yung isa, puno ng itlog, lahat ng slots. Yung isa naman, konti lang ang laman. Ano sa tingin mo yung nanalo? Yung puno. Bakit? Kasi pareho lang naman ang size ng rack. Feel ng tao na mas marami siyang kayang i-hold. Mas satisfying tignan, mas organized, at mas functional. Even though same lang naman talaga sila. Doon mo makikita yung visual feel, sobrang laki ng epekto. Ngayon, ano ba dapat yung unahin mong i-test? Kung hindi ka naman sure kung saan magsisimula, ito yung usual na order. Main image, ito yung makikita nila ng una, so malaking effect sa click-through rate.
product title, nakikita rin agad before pa mag-click. So may impact sa CTR at SEO. Bullet points, nakakatulong sa conversions once nasa page na sila. A+ content, nasa lower part ng page pero nakakadagdag ng trust at mas malinaw na explanation ng product. Pero honestly, magsimula ka kung saan mo feel na pinakamahina yung listing mo. Doon ka pinakamakakita ng improvement. So, kailan mo gagamitin yung bawat tool na to? Gamitin mo yung Helium 10 audience kung hindi mo pa nalalaunch yung product mo. Gusto mo ng mabilis na feedback within few hours? Ayaw mong i-risk yung listing mo during launch? At gusto mo ng detailed insights galing sa real shoppers. Gagamitin mo naman yung Amazon Manager Experiments kapag live na yung product mo, lalo na kung magte-test ka ng subtle changes like bullet points or A+ content. Hindi ka nagmamadali at okay lang sa'yo maghintay ng ilang weeks para sa results. Kasi dito, real-world data na galing sa actual traffic yung makukuha mo. Ngayon, kung nagsisimula ka pa lang at gusto mong siguraduhin na solid yung launch mo, mas okay nang mag-Helium 10 audience ka muna. Tapos, once stable na yung listing mo, dun ka gumamit ng testing ni Amazon para tuloy-tuloy yung optimization. Paano mag-setup ng split test? Sige, saglitan natin kung paano gumawa ng Helium 10 audience poll. First, kung hindi ka pa nakasign up sa Helium 10, pwede mong i-click yung link sa description tapos pumili ka sa dalawang coupon codes. Pwede mong gamitin yung code EcomMastery20 para sa 20% off for 6 months or yung EcomMastery10 para sa 10% off every month. Click mo lang yung link sa description tapos pili ka ng code. Pag nakasign up ka na at nasa loob ka na ng Helium 10, click mo lang yung tools tapos punta ka sa audience. So, from dito sa taas, punta tayo sa tools, then under listing optimization, minsan kailangan mo pang i-click yung show all tools, tapos hanapin mo yung audience at i-click mo yon. Next, click mo yung create new poll dito. Pili ka kung ano yung gusto mong test, tapos main image, title, A+ content at iba pa. Then isulat mo yung question mo. Something like, aling image yung mas magpapaklik? Upload mo yung options mo, image A at image B, tapos piliin mo yung audience mo. Pwedeng general lang o kaya naman targeted like age, gender, prime members, dog owners, kung ano yung swak sa product mo. Sunod, pili ka ng sample size. Usually, okay na yung 50 people to start. Then submit mo lang at hintayin yung results. Madalas, less than an hour lang, meron ka na agad feedback. And yun na yun. After nun, pwede mong basahin yung responses at makita kung sino yung nanalo. Pati, bakit na rin siya nanalo. Ngayon, magkano ba to? Usually, bawat Helium 10 audience test nasa around $50 to $60. Depende kung gaano ka ka-specific sa targeting mo. May ibang sellers na nagdadalawang isip dahil sa price pero isipin mo to. Kung yung $60 na yun, makakatulong sa'yo mag-improve yung image mo at makakuha ka ng kahit isang extra sale per day at $30, that's around $900 per month or $10,800 per year. So honestly, sulit talaga siya. Advanced tip, mag-test ka bago ka magpa-launch. Maraming taong naghihintay pa maging live yung listing bago mag-optimize pero mistake yon. Kung kaya mong i-test yung image, title or kahit product concept mo before launch, mas ready ka agad. Parang paglabas mo, best version mo na agad yung dala mo. Ibig sabihin nun, mas mataas agad yung click-through rate mo from the start, mas okay yung rankings, mas maraming sales, at less stress kasi hindi mo na kailangan mag-fix ng kung ano-ano later on. Pwede mo pang i-mock up yung Amazon search results page. Ilagay mo yung image mo kasama yung images ng competitors mo. Tapos tanungin mo yung mga tao, alin dito yung i-click mo at bakit. So gayon, hindi mo lang tinetest yung image mo mag-isa, tinetest mo siya in context. Ngayon, anong klaseng feedback ba yung makukuha mo? Hindi lang basta boboto yung mga tao. I-explain din nila kung bakit yun yung pinili nila. And yun yung pinaka-valuable part. May magsasabi na mas complete tignan yung image A, or medyo confusing yung image B, hindi ko gets kung ano yung makukuha ko. Minsan may mapapansin pa sila na hindi mo napansin. Like pangit pala yung lighting or medyo off yung spacing. Habang mas detailed yung feedback, mas maintindihan mo kung paano mag-isip yung target audience mo. At yun yung magbibigay sa'yo ng edge. Huwag kang umasa sa gut feel mo. Natural, gusto natin yung sarili nating designs kasi pinaghirapan natin yan. Pero hindi porket maganda siya para sa'yo, magko-convert na siya. Data talaga yung basihan. At habang mas maaga mong natututunang pakinggan yun, mas maganda yung results mo. So next time na maglo-launch ka ng product or baka nagbebenta ka na, maglaan ka ng time para mag-test. Gamitin mo yung Helium 10 audience before launch, tapos gamitin mo yung manage your experiments after. At huwag kang titigil mag-improve. Kasi yung split testing, parang maliit na detail lang. Pero yan yung isa sa mga bagay na nagsiseparate sa mga sellers na sakto lang sa mga sellers na mabilis mag-scale. Kung gaano kaganda yung product mo, kung hindi standout yung image mo, or hindi catchy yung title mo, hindi ka bibigyan ng chance ng mga tao. Doon papasok yung split testing. Tinutulungan ka nitong ayusin agad yung mga ganung bagay. So, i-test mo yung main image mo, i-test mo yung title mo, basahin mo yung feedback ng mga tao, at gamitin mo yun para mag-improve. Kasi minsan, yung maliit na 4% na increase, pwede maging $40,000 na gain. Ang wild, di ba?
Kung gusto mong mag-start sa Helium 10, again, nandyan yung link sa description. Pwede mong gamitin yung code na EcomMastery20 para sa 20% off sa first 6 months. Or yung Ecom Mastery 10 para sa 10% off every month. Click mo lang yung link sa description. Quick heads up lang. Affiliate links yung mga yon, ibig sabihin may maliit kaming commission kapag ginamit mo sila. Pero walang extra cost sa'yo. Malaking tulong yon para ma-support yung channel at makagawa pa kami ng more free content na katulad nito. So kung gagamitin nyo sila, thank you so much in advance. And kung nakatulong tong video, don't forget na mag-like, mag-subscribe at i-hit yung notification bell para hindi mo ma-miss ang next videos. Dito sa channel na to, nakafocus kaming tulungan kayong mag-succeed sa e-commerce. Magbibigay kami ng tips, strategies at insights para mapalago mo yung online business mo. So make sure nakasubscribe ka. Pero other than that, maraming salamat sa panonood and see you sa next video.